Welcome to Donmar TV News Channel. The chief executive added Pacquiao should not go anywhere and must perform his duty. Based on reports, the boxing champion turned lawmaker is set to leave the country for US for his coming title fight. Magtrabaho ka, hiningi mo yan, nandyan yung mga papel, start investigating, do not go elsewhere. Comply first with your duty as a senator. Tapusin mo yan, nandyan yung mga papeles. Huwag kang pa-absent. Meanwhile, the president admitted his Vice President Ron talk is just part of political posturing. Posturing yan eh. Political posturing so that they would not treat you badly. Kasi paalis na ako eh. The chief executive mentioned before he's open to run for the vice presidency in the 2022 national elections. Umatras na sa pagtakbo bilang senador si dating presidential spokesperson, Harry Roque. Kausapin natin siya ngayon. Nasa linya siya ng telepono. Sir, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Pinky, at magandang tanghali sa mga nanonood. Sir, nabasa ho namin sa inyong Facebook na meron ho kayong tila pinagdaanan na medical condition. Opo. From CNN nung last Sunday, ay dumiretso na po tayo sa ospital at hapon lang po tayo lumabas sa ospital. Was it an angioplasty? Do you mind telling us? Well, it's heart-related. Opo. But it was how the doctor described it was a miracle. But we have been discharged and it requires lang a complete change of lifestyle. So nung tinatanong ko yung doktor ko kung pwede pa ba ako makampanya, sabi niya, per se, hindi naman ikaw mamatayan, pero yung kampanya will not be compatible with a healthy lifestyle that you would require for complete recovery. No? So, minabuti na namin ng pamilya ko na bumitiw muna dito sa eleksyon nito at sabi natin parang tactical retreat lang naman ito, no? Maybe God has other plans for the time being. Ito, ang dami nagtatanong, mga past kaya itong nakakulong ako, ninyo, si Yorme Isko Moreno ba ang nasa likod ng pagpapahuli sa'yo? Yun ang mga tanong ng iba. May mga nag-post na mga YouTuber na si Yorme daw ang nagpahuli sa akin na nagkaso. Alam nyo, doon po sa mga nagsasabi na si Yorme ang nagpahuli sa akin, isa lang masasabi ko sa inyo, sandamukal kayong gago, sandamukal kayong mga iho di putang tanga. Oo. First of all, yung kaso ko pong ito na libel, 2018 pa po ito nakapile. 2018. Noong 2018, kung babalikan niyo ho yun, hindi pa mayor si Isko Moreno. How many times ko sinasabi, yes, pag may nagtatanong sa akin, ninya may warrant ka daw. Ang sagot ko parati, yes, may warrant ako. Hindi ko dinideny. Yun ang sinasabi ko. Di ba? Ngayon, yung mga ulol na nagpiesta, tawan-tawa, tuwan-tuwa, mabubulok na daw tayo sa loob dahil hindi na daw ako makakalabas. Alam niyo, naaawa ako sa katangahan ninyo. Totoo lang. Tapos ang sabi pa doon ng isa, ay putangin ang bait ni ninyo. Nung nahuli ng mga grupo ng MPD Police, po daw ako ng po. Ang bait ko daw, kausap. Puros po daw. Anong gusto ninyo? Pag mahuli ako ng PNP personnel or ng NBI o ng authority, mumurahin ko harapan? Babastusin ko? Yun bang dapat bang gawin? Hindi ba dapat maayos kang makipag-usap dahil authority yan? Ito muna yung pahayag ni Pangulong Duterte patungkol po dito sa siya ay tatakbo. Para makita ninyo yung konteksto. Just like to ask, sir, what's the final decision? Do you have a final decision whether or not you will run for Vice President? Because some are saying medyo confusing daw po yung recent remarks ninyo on you are from ABS-CBN? Yes, sir. So, ABS-CBN is expecting me to lose because they were campaigning against me? No, sir. But So I'm just following up a story regarding a possible vice presidency that you might seek since you've mentioned
some of your sentiments in your previous public speeches. Pang ano lang yun sa political leverage, you would know what is a lame duck. Kaya ikaw, hindi ka talaga papayag na maging rin. So nandito ka, you try to posturing yan, political posturing, so that they would not treat you badly. Kasi paalis na ako eh. Ngayon, kung tatakbo ako ng Vice President, manalo ako. Kung hindi ko aliado yung President, Salma Erkin, salamat po. all I have to do is to join the military and the police. Pakinggan nyo na maigi ha, yung konteksto ng sagot niya kung bakit niya sinabing consider me, okay, natatakbong Pangulo. Vice President. Against crime, drugs, especially criminality, and all. And also maybe go around the ASEAN countries for a more cohesive relation between them. Kasi wala na ako eh. Sir, you are down to your last year as president. Where do you plan to focus on? Again, I'm down to the last... Your last year as president, where Yes. do you plan to focus on? What? Saan niyo po balak, sir, na mag-focus po in your last year as president? Po. Yun, nasabi ko sa iyo. Actually, ganito po yan ha. Kasi ang konteksto niyan, alam nyo si Mr. President medyo matanda na, hindi niya rin masyado maintindihan. At saka yung clear ko kasi sa atin yung tanong. Pero pagdating mo sa mga location, usually umi-echo-echo yan, lalo na pag nasa loob ka ng kaya hindi maintindihan. Ngayon, hindi pa actually tapos si Pangulong Duterte magsalita, medyo pumasok na ho yung reporter, pero may pinopoint out pa ho siya. Ito nga po yun, ito yung kasunod. Maybe at this time you can say that maybe para to maintain the equilibrium sa lahat, consider me a candidate for the vice presidency at this time. Ayan. So malinaw na sinabi niya to maintain the equilibrium. Ang taray. Napag-aralan ko po yan, hindi po ako absent tulad ni Pacquiao. Ay, sorry. Wag ganun banat bay. Equilibrium. Para ma-maintain yung balance among the vice president. Sabi niya, tayo po ay i-consider nyo na tatakbong vice president. Kasi ngayon, ang nangyayari po kasi ngayon, para sa kaalaman natin, medyo nagtatantsahan kung sino ho ba yung tatakbong presidente, kung sino yung tatakbong vice president. Kung maaalala natin, paulit-ulit naman sinasabi ni Mayor Sara Duterte at naririnig ko na rin po sa kapaligiran, lalo na ho yung mga nakapaligid sa ating Pangulo, na imposible ho na mag-team up si Mayor Sara at saka si Pangulong Duterte. So anong point nito? Ang point nito, bakit siya sinabing tatakbo? Ito yung mga opinion ko ha, na maaaring mali, na maaaring may opinion din kayo, pwede nyo ilagay dyan, isagot ngayon kung ano yung opinion ninyo. Ang opinion ko dito is, number one, kaya niya sinabing tatakbo siya, kasi one, talagang ayaw niyang tumakbo yung kanyang anak. Okay? Kasi pag tumakbo siyang vice president, definitely, hindi tatakbong presidente si Mayor Sara kasi alam naman vice president si Pangulong Duterte tapos iba yung ka-team up niya tapos lalaban sa team ni Mayor Sara. Napaka-imposible ho nun. Okay? Kaya niya malamang sinabi, yaan is ayaw niya talagang patakbuhin yung anak niya. Dahil nga po, paulit-ulit naman niya sinasabi, may stress lang itong si Mayor Sara, as in maaano lang. Medyo hindi ho talaga siya pabor kasi yan nga ho'y naririnig ko. Hindi talaga niya gustong tumakbo si Mayor Sara. Okay? Isa yan. Pangalawa, kaya niya sinabing tatakbo siyang vice president para yung question of vice president
sa tingin ko, kung ikaw ay nasa sa tamang pag-iisip na politiko, hindi mo lalabanan si Pangulong Duterte na Vice President. Bakit? Kasi nga po, it's going to be a waste of time, waste of money. Presidente yan eh. Nanalo nga ang presidente yan. Sa tingin mo, hindi mananalong Vice President yan. Landslide yan, for sure. So, ibig sabihin nun, kung ikaw nagbabalak kang tumakbong Vice President, medyo mapapaisip ka ngayon. Sandali, parang ayoko atang tumakbo ng Vice President. Kasi alam kong for sure talo ko. So, anong dahilan para ako ay tumakbong Vice President? Kung ang dahilan mo para tumakbo kang Vice President ay dahil para makakuha ka lang ng campaign fund at ibulsa mo, at itago mo. Kasi may mga ganun talaga ho eh. Alam nyo ho ba yan? Merong talagang mga kandidatong tatakbo hindi dahil gustong manalo. Tatakbo dahil po gusto lang makakuha ng campaign fund at mabulsa na. Ang problema ko lang ho sa mga kandidatong iniisip yan para sa tumakbong Vice President, I don't think meron magbebet sa kanilang negosyante dahil sandali, alam naman silang talo sila eh kay Pangulong Duterte. So malabo, naintindihan nyo? So malabo sila makakuha ng makabulsa.